Akala mo magiging presidente ka na ng grupo? Akala mo ba ganun lang kadali? Hindi lang ito basta pag-aayos ng meetings at events. Hindi lang pagbubuhos ng kape. Ang kailangan dito ay... Tama na. Para kay president yan. Sekretary lang ba talang tingin mo sa akin? Hindi lang pala katawan ko. Pati na rin kakayahan ko ay hindi mo kinikilala. Pero bukod sa pagsesekretarya mo, ano pa bang alam mong trabaho? Ang galante naman ni President Chu. Ang CEO position ay pinamimigay lang. Pero naisip mo ba na sa ginagawa mong yan ay para lang inilantad mo lang siya sa gitna ng bagyo? Nag-aalala ba talaga si President yan sa siyang-siyang namin? Siyempre naman galing siya sa Yan Group. Baka balang araw, mapahiya siya at maapektuhan pa kami. Huwag kang mag-alala. Kung dumating man ang araw na yan, ako mismo magsasabi na ako si President Yan ay wala ng kahit anong koneksyon. Hindi kayo kailanman madadamay ng Chu Group. President Yan, ang luwag mo pala. Makasarili ka rin. Buti na lang at iniwan ka ni Xiang-Xiang. Hindi ka ba natatakot, President Chu? Na kung paano niya ako iniwan, ay ganun ka rin niya iiwan. Marami namang mayayaman sa mundo. Isa ka lang sa kanila. Baka nga ang iba dyan, mas malaki pa ang ambisyon. Hindi mo naman kailangan mag-alala, President Yan. Imbis na intindihin mo si Xiang-Xiang, mas mabuting kasi kasuhin mo ang fiancé mo. Baka mabuli na naman siya. Xiang-Xiang, tara na. Malapit na magsimula ang auction. Papakilala kita sa ilang business partners. Lihan, maganda na rin tayo. Lihan, maganda na rin tayo. Si President Chu, ang banyat talaga kay Miss Song. Pati ang sugar binigay niya. Pinaupo pa siya bilang CEO bigla. Hindi ko inakala na ganyan kasi si Song Xiang. Nalago pa yun si President Chu. Kuya, sabi ko na nga ba, hindi niya kayang iwan ka. Wala siyang kapalit. Yesing, huwag mong sabihin yan. Lahat ay gustong umangat sa buhay. Yan ay pinili ni Miss Song. Kung hindi siya marunong mag-akit ng lalaki, sa totoo lang. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Kuya, ganyan ang ginawa niya. Baka matagal na siyang kasinta ni Shushun at ayaw mo pa rin kami magsalita. Kung hindi na siya tuso katulad niyang ganyan, paano siya magiging CEO ng Chu Group? Yeseng, tama ng sinasabi mo. Malapit na magsimulang auction. Lihan, ngayon, pili tayo ng regalo para kay Lolo. Pipilin ko talaga yung magugustuhan niya para mapasaya siya. Sige. Ying-Ying, tungkol sa pagtulak ni Song Xiang sa iyo sa tubig, ngayon, dapat ang singilin siya. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdala ngayong gabi sa charity dinner. Ang lahat ng kikitain sa auction ngayong gabi ay ilalaan sa mga gawang paggawa-gawa. Ngayon naman, narito ang unang item sa auction. Isang Sanyan Longfeng Eng Stone mula sa Ming Dynasty. Starting bid, 1 million. Sa charity auction na ito, lahat ng item ay berang mga antigong bagay. Bawat isa nagkakalaga ng milyon. May mga taong pumunta lang para makisabay, baka walang malang sila mabili. Alis lang na kayo po. Yesing, huwag ganyan. Ngayong gabi, si Miss Song ang suot at alas niya ay napakamahal. Dahil sa pagpahalaga sa kanya ni President Chu, ang isang item na milyon ang halaga, si President Chu, siya na bibili niya para kay Miss Song, di ba? Ying-Ying, isang laro na si Song Xiang, si Sushun ay pansamantalang naaaliw lang, hindi magtatagal at itataboy din siya. Paano siya gagustuhan nun? Ikaw iba, ibinigay sa'yo ng pinsan ko ang pinakamahalagang sapphire. Miss Lin, sa pagkakaalam ko, palagi kang humingi ng pera kay Yan Lihan. Sa lahat ng narito, ikaw ang walang karapatang sumali sa auction, hindi ba? Isa lang naman sapphire yan. Miss Lee, kung mayaman ka talaga, bakit laging may ipinagyayabang? Ang ibig mo sabihin, Miss Lin, huwag kang magalit. Kung hindi kita naaabisuhan, ito isang auction, hindi lugar na para magwala. Song Xiang, magpakasaya ka na lang muna. Tignan natin kung may mabibili ka. Ang ating auction ay malapit ang matapos. Mga panauhin, kung may gusto kayong item, huwag niyo nang palampasin. Ang susunod na item ay isang snuff bottle mula sa huling bahagi ng Ming Dynasty. Ang panimulang presyo ay 1 million. Tanda ko malapit ng birthday ni Papa. Tama ba? Kung makuha ko ang snuff bottle na ito, tamang-tama bilang regalo. Kapag nalaman ni Papa na para sa kanya ito, tsak na matutuwa siya.
Walang limit ang card na ito. Mamaya, kung may magustuhan ka, itaya mo lang. Hindi na kailangan. May pera ako. Yung mga allowance na ibinigay ni Papa, umabot na ilang bilyon. Hindi ko halos nagalaw. Ikaw talaga? Pero bilang isang anak ng mayaman, hindi naman tayo kapos sa pera. Bilhin mo lang ang gusto mo, di ba? Hindi mo po ako nangingitian ng ganyan kailanman. Ganyan mo ba talaga siya kamahal? Lihan, ang snuff bottle na ito ay bagay na regalo sa karawan. Sa palagay ko, magugusto nito ni Lolo. 5 million. Wow, nagbit agad ng 5 million. Talagang bagay sa isang anak ng pamilya Lee. 10 million. Si Miss Lee, ang fiancé ni Mr. Yan. Kung aagawan siya ng gamit, hindi ba sabay mong aawayan ng pamilya Lee at Yan? Anong alam mo? Ang nasa likod niya, si Sushun, ang tagapagmana ng Shu. Ang Shu Group ay kaya na makipagsabay sa Yan Group. Hindi ko inaasahan na gusto ni Mesong ang snuff bottle na ito. Pero, ang tunay na dalaga ay hindi nang aagaw. Mesong, ay sa patakaran ng auction, ang pinakamatasang panalo. Ano, hindi ba kayo tapatan ni Miss Lee? Syempre, hindi ganon. 15 million. 20 million. 25 million. 30 million. Songshang, saan kumukuha ng ganang pera? 30 million na yan. Anong paki mo? Mesong, ginagawa mo ba ito dahil galit ka sa akin? Sinong galit sa'yo? Kung gusto niyo mag-bid, edi mag-bid kayo. Lihan, napakahirap makahanap ng item na bagay bilang regalo sa karawan. Kung bibitawan lang basta, baka... Ituloy ang bid. Mesong, ang snuff bottle na ito ay plano ni Lihan na irigalo sa lolo niya. Pwede bang magpakita ka ng malasakit? Paano kung sabihin kong mahalaga rin ito sa akin? Pareho lang halaga nito sa akin. Handa ba si Ginong yan na umurong? Ganun ba? Gaano kahalaga? Plano kong ipagkaloob ito sa isang tao. Ipagkakaloob lang naman. Bakit kailangan pang ipaglaban? Kung regalo lang din naman. Parehong salita, ibinabalik ko rin sa'yo, Miss Lee. Bakit ba lagi mo akong kinakalaban? Gusto ko lang to, pero kailangan mo talaga makipag-agawan? Miss Lee, huwag ka masyadong feeling close. Malapit na ang karawan ng ama ko. Ang snuff bottle na ito ay napakabagay bilang regalo. Basta gusto ni Shang, bibilin ko para sa kanya. Kaya pala, gusto talagang kunin ito ni Miss Song para palasama ng Ginoong Shu. Mukhang di magtatagal, bibisita na si Miss Song sa bahay nila. O sige, patas na ang laban. 50 million. Tamang-tama. Tignan natin ang kakayahan ni Ginoong Yan. Shang, tuloy na natin. 60 million. 70 million. 100 million. Grabe, sobrang taas na ng presyo. Mukhang si Miss Song ay determinado din na makuha ang snuff bottle na ito. Hindi mo ba napapansin? Hindi na ito tungkol sa simpleng snuff bottle lang. Ito'y labanan ng price sa magkabilang panig. Mukhang may magandang palabas. Sandali lang. Miss, kung tamang pagkakaalala ko, ang patakaran sa auction na ito ay kung sino ang nagbid, siyang magbabayad. Diba? Siyempre, pero kung mag-asawa naman na nagbid, pwede rin naman yon. Songshang, sa pagkakaalam ko, hindi ka pa kasal sa pangalan ng pamilya Shu. Malakas ka ng loob na agawan ng snuff parang pinsan ko? May pera ka ba? Miss Lin, sa tingin mo ba hindi ko kayang bigyan si Shang ng 100 million? Siyempre meron ka. Pero si Songsha nang galing probinsya, kung hindi dahil sa'yo Ginoong Shu, hindi man lang siya makakapasok sa bulwagang ito. Anong karapatan niyan ang gawa ng snuff bar ang pinsan ko? Karapatan ko, may sarili akong pera. Hindi pa tapos ang laban. Miss Lin, tapos ka na agad? At sinasabi kay Mr. Yan na agad ito, nakakatawa ka. Tingnan mo mabuti. Ito ang card ko. Mr. Yan, kung magbibid ka, ituloy mo lang. Sasabay ko hanggang dulo. Pero kung ang pinsan mo ay magsasalita ulit ng bastos, huwag mo kong sisiyan kung ako na mismo ang magtuturo sa kanya ng kumilos ng maayos. Bakit ka naging ganito ngayon? Hindi na akong tipo ng basta-basta na napapasinda, kaya hindi ka na sanay, Mr. Yan. Pero ngayon, hindi na akong bagay ng pamilya yan at wala na akong dahilan para magpakumbaba para sa kanila. Kaya ka ba naging matapang ngayon dahil ka Shusun? Mr. Yan, tingin mo ba nakadepende lang ako sa lalaki? Kung gano'n ang tingin mo, baka dapat mong pag-isipan kung bakit natapos ng 5 taon na nasa tabi mo ako. Nika Titing, wala kang naibigay sa akin. Pwede na ba tayo mabilang pababa, Miss Song?
May mas mataas pa ba? 100 million, unang tawag. 100 million, pangalawang tawag. 100 million, ikatlong tawag. Binabati kita, Miss Song. Ang maintenance snuff barrel ay papadala sa'yo mamaya. Kuya, pagod na ako. Umuwi na tayo. Sige, kakausapin ko muna ang organizer. Hintayin mo ako sa labas. So, Shang! Anong ibig mong sabihin sa sinabi mong yon? Na nagkulang ako sa'yo? Hindi ko naman sinabi yan. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang unang bumitaw sa relasyon nating dalawa. Ganun ba? Mukhang mahinang memorya mo, Mr. Yang. Sa tingin ko, kailangan kitang palalahanan. Ikaw, ang una ng desisyon makipagsundo kay Li Ying. Gusto mo pa nga ako ipamigay kay Louis. Mr. Yan, ikaw lang ba may karapatang gumawa ng mali? Pero bawal kaming mga karaniwang tao? Yung kay Louis ay... tungkol naman kay Li Ying. Desisyon yun ng lolo ko. Kaya, Kahit ayaw ko kay Li Ying! Song Shang, kung babalik ka lang, lahat ng nakaraan, kakalimutan ko na. Kahit patungkol sa'yo at kay Shusun. ang galing mo mong sabi na kalimutan mo na. Kung ayaw mo sa fiancé mo, gusto mo ba ako? Mahal mo ba ako? Papakasalan mo ba ako? Ako? Kung ganon, bakit pa ako pabalik? Para saan? Para maging personal mong sekretarya? Para alagaan ka pa rin? O para manatili bilang masunod ng tagong kabit mo? Iyan, Lihan, ang turing mo sa akin ay parang pagmamayari lang. Huwag mo na akong guluhin. Hindi na ako babalik. Masakit ang hindi mahalin. Isang beses lang sapat na. Dahil ba kay Shusun? Kahit wala pa sa isang buwan ng pagsasama ninyo, sasayangin mo na lang ba ang 5 taon natin na parang wala lang? Tama. Dahil ang kabutiang ipinakita niya sa akin, mas mahigit pa sa 5 taon nating pinagsamahan. At doon ko naisip na yung 5 taon ay wala palang halaga. Lihan! Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba ako nakikita? Si Miss Song ay meron iba sa tabi niya. Lihan, mukhang si Miss Song ay totoong gusto na si Mr. Chu. Ikaw naman, siguro oras na para bitawan mo na siya. Tayo ay... Li Ying, kahit napilitan lang tayong magpakasal dahil kay Lolo, di ibig sabihin na pwede mo akong pakialaman. Mga bagay ko yan. Huwag mong kalimutan kung anong pinangako mo sa akin. Siyempre, gagampanan ang papel ng fiancé mo. Pero... Wala nang pero! Tandaan mo, dahil lang may late stage cancer si Lolo at gusto ka niya, kaya ka naging fiancé ko. Sa ating dalawa, lahat ay malinaw. 3 buwan na lang magpapanggap kang fiancé ko. Ako naman, makikipag-cooperate sa Lee family. Tayo, pawang interest lang. Walang labis. Kung ano man ang iniisip mo, tigilan mo na yan. So hanggang pagpapanggap lang bilang fiancé mong papel ko? Wala talagang posibilidad ng iba pa? Kung iniisip mo pa rin. Ang hindi mo dapat isipin ay ang kasunduan natin. Pwede ko itong wasakin kahit kailan ang gusto ko. Ganong mo talaga man si Song Shang? Kung malaman yan ni Lolo. Alam mo naman kung gaano siya kalupit. Alam mo hindi siya magpapatawad. Tinatakot mo ba ako? Song Shang, bakit sa puntong ito? Ang laman pa rin ng puso niya ay ikaw. Hindi ko ito matitiis. Hindi ko hahayaan. Hindi ko hahayaan.
So, Sean, Kuya, bakit ka nandito? pumunta lang ako para kamustahin ka. Sobrang abala mo raw nito mga araw. Ni hindi ka raw makakain ng maayos. Kaya pinaghanda kita ng konting sabaw ng ginseng para pampalakas. Magaling kang CEO, pero hindi mo kailangang pahirapan masyadong sarili mo. Anong nangyari? Congratulations! Buntis si Miss Song. 5 linggo at kalahati na siya. Pero tila malamig ang katawan ni Miss Song. Kaya mahinang lagay ng bata. Kailangan niya ng sapat ng pahinga. Buntis siya? Pero Buntis ako sa anak niya. naiintindihan ko na. Salamat, Doc. Tayo na muna. Kuya, gusto ko ipalagay ang batang ito. Bakit? Dahil ba anak siya ni Yanlihan? Ang batang ito, magdudulot ng maraming gulo. At maging kahihiyan para sa buong pamilya Shu. Hindi mahalaga sa atin yan. Bukod pa dyan, isiyang buhay na nila lang. Tapatin mo ako. Kaya mo ba? Kung hindi mo kaya, panatilihin mo na lang. Ngayon, gusto ng single mom. Kapag pinanganak mo na yan, anak yan ng pamilya Chu. Anong kinalaman ni Yanlihan? Pag-iisipan ko pa. Buntis si Songxiang? Ako mismo nakakakita. Magkasama sila ni Chusun. Lumabas mula sa clinic. Nakita ko mismo. Itong si Songxiang talagang mouse ang diskarte. Pagkaplano yung gamitin ng bata para makapasok sa pamilya Chu. Anong bata? Anong pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Sinabi sa akin ni Yesen na nakita niya si Mr. o si Mr. Chu sa ospital kanina. Mukhang buntis si Miss Song. Mukhang malapit na siyang umangat dahil sa bata. Nakakatuwa naman para sa kanya. Buntis? Oo nga. Mukhang gusto rin talaga siya ni Mr. Chu. Kung hindi, hindi niya agad papapabuntisin yan. Tama. Buntis si Miss Song. Mukhang malapit na talaga siyang umangat gamit ang bata. President yan, paano kung mabuntis ako? Gusto mo bang umangat ang estado gamit ang bata? Hindi po. Gusto ko lang... Walang gusto ko lang. Miss, nandito po si Mr. Yanlihan. Sabi niya may mahalaga daw siyang itatanong. Sige. Sige po. Salamat sa papuri, Mr. Yan. Dahil ang ganitong paraan, sinayang ang pinakamalan kong 5 taon na sa tabi ni Mr. Yan, pero hindi man lang ako nagkakaroon pagkakataon. Akala mo ba may karapatan ka na magdala ng anak ko? At ikaw, Mr. Yan, anong karapatan mong para tanungin ang tungkol sa pagbubuntis ko? May kinalaman ka ba?
Hindi pa nga kayo ni Shusun. Isang buong pagsasama pa lang, di ba? Anong ibig mong sabihin? Bago ka pa lumayo sa akin, may nangyari na ba sa inyo ni Shusun? Songshang, wala ka talagang kahihiyan. Para sa pera at kapangyarihan, kaya mong gawin ang kahit ano. Iyan, Lihan. Nung tayo pa. Minsan hindi ko ginawa kahit anong mali sa'yo. Eh di paliwanag mo! Kanino ba ang batang yan? Kung pera lang palang katapat para matulog ka at magkaanak kay Shusun na kusa mo pang ginusto. E paano kung ako magbibigay ng mas marami? Babalik ka pa rin ba sa akin tulad ng dati? Iyan, Lihan. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan mo ng maayos ang petsa at oras dyan. Nasa Europa pa ako noon. Kuya, anong... Wala to. Hindi ko lang matiis na nilalait kanya ng ganito. Akala ko ba gusto mong kausapin si Xiangxiang ng maayos? Pero hindi ko inaasahan na puro kabastusan ang lalabas sa bibig mo. 5 linggo't kalahati. Anak kong bata. Hindi. Anak kong bata. Huwag kang mag-alala, Mr. Yan. Hindi ko hahayang makaka-apekto sa'yo ang batang ito. Siya ay anak ko at ako lang. Anak siya ng pamilya Chu. Gusto mong lumaki ang anak ko? Na ibang lalaki ang tinatawag na ama? Sinasabi ko na sa'yo, anak ko ito at wala ka ng kinalaman dito. Hindi ako papayag. Anong karapatan mong hindi payagan? 5 taon ka nang sinamahan ni Xiangxiang. Ikaw naman. Anong naibigay mo sa kanya? Mr. Yan, tapos na talaga tayo. Anak ko ito. Wala kang kinalaman dito. Kaya pakiusap, huwag ka nang manggulo. Wala na tayong connection. Songxiang! Huwag na huwag kang magpapakita sa loob ng pamilya Chu. Hindi ka ba masyadong naiinis sa lalaking yon? Sabi ng doktor, masamang matinding emosyon sa buntis. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Buti naman. Para sa taong gaya niya, hindi sulit ang galit. Magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. May business event pa tayo bukas. Kailangan mo ring dumalo. Ay, dumating na si Mr. Chu at Miss Song. Halina kayo. Maupo kayo. Mr. Chu at Miss Song, mukhang napakasweet ninyong dalawa. Nagkakainggit talaga. Sabi nila, ang tao daw naiinggit lang sa mga bagay na wala sila. Ano, hindi ba maayos ang relasyon ni Misty at Mr. Yan? Paano naman mangyayari yun? Maayos kami ni Lihan. Hindi ba, Lihan? Di ba? Hindi siya pwedeng uminom ng alak. Pakibigyan mo ako ng inumin. Salamat. Lihan, anong ginagawa mo? Nandito pa si Mr. Chu. Kahit ipagtabang mo pa siya, hindi ka rin niya papansinin. Hindi ba dagdag lang yung sasakit ng loob mo? Pero anak ko pa rin siya. Anak? Isang hindi matatag na elemento na hindi dapat umiral. Pupunta lang ako sa banyo. Ang magiging asawa ni Mr. Yan ay ako lang. Bakit ang tagal mo? Na-retouch lang ako. Miss Song, simula na ikaw maging CEO ng True Group. Hindi pa kita nababati ng maayos. Nagmumungkahi ako. Mag-toast tayo lahat para kay Miss Song. Siyempre, kung hindi magandang pakiramdam ni Miss Song, tubig na lang ipalit sa alak. Oo, dapat lang nating bigyan ng sauce si Miss Song.
Tanda ko pa, dati siyang taon ng ginoong yan. Bakit hindi siyang maunang mag-toast? Lihan, kahit wala na kayo ni Miss Song ngayon, may pinagsamaan pa rin kayo noon. Maghiwalay man kayo, dapat maayos. Inumin mo ito, ituring mo lang bilang pagsuporta sa kanyang kinabukasan. Hindi mo naman siguro kayang pahiya siya sa harap ng napakaraming tao. Miss Song. Congratulations. Salamat. Shang, anong nangyari sa'yo? Mga tao, tawagin ang ambulansya! Anong ginawa mo sa kanya? Lihan, alam mo dapat na hindi siya matatanggap ni Lolo. Tinutulungan kitang gawin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Sungsyang, kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mo sa pagdadala ng anak na hindi dapat sa'yo. Dok, kumusta si Shang? Anong lagay niya? Buti na lahat naagapan. Kaunti lang gamot na nainom ni Miss Song. Kaya nairtas pa rin ng bata. Salamat naman. Salamat naman. Nagpapanggap ka pa? Yung basong yon, ikaw mismo ang nag-abot kay Shang. Di ang mga ayop hindi inaabandona ang mga anak? Binigyan mo pa siya ng pampalaglag? Hindi ako yon. Hindi ako. Yan ang sabihin mo kay Shang. Ang pagkakakilala niya sa'yo. Isa siyang malas sa 8 henerasyon. Songshang. Lumabas ka. Songshang, pwede ba tayong mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan pa. Yan, Lihan. Akala ko, hindi mo lang talaga ako mahal. Pero hindi ko akalain, ganun ka ng kalupit. Hindi mo kayang tanggapin ng isang bata. Hindi na tuloy ang paglaglag. Siguro nadismaya ka. Hindi ako nadismaya. Masigit pa ako sa lahat na gustong-gusto ko ang batang yan. Ako, ang pinakanais ko ay mabuhay siya ng maayos. Masasabi mo ba talagang hindi ikaw nag-abot ng inunang may gamot sa akin? Pinagbibintangan mo ako? Anong gusto mong isipin ko? 5 taon tayong magkasama. Ganito lang ba ang tingin mo sa akin? Hindi ba't kasalanan mo rin yan? Oo na. Kasalanan ko ang lahat ng nakaraan. Tungkol kay Liying, maaari kong ipaliwanag sa iyo. At tungkol sa bata, bibigyan din kita ng paliwanag. Tayo. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Sa dati? Ang ibig mo bang sabihin ay nung ako isang lihim mong kabit at ikaw laging nasusunod? Pasensya na, ang ganong kababang pagkatao, minsan ko lang maranasan yun. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ay ano nga ba? Yan, Lihan. Sa 5 taong pagsasama natin, ginawa ko ang lahat. Ibinababa ko na sarili ko hanggang sa dulo. Basta't lumingon ka lang sa akin. Basta't isang hakbang ng pasulong, susunod kita ng habang buhay. Pero ikaw, ikakasal ka na. Ang fiancé mo, binigyan ako ng gamot. Gusto mong sabihin na hindi mo yun inuutos? Na wala kang alam? Songshang, pakinggan mo muna ako. Ako at si Liying. Ayokong makinig. Umalis ka na lang. Shang. Umalis ka na! Magpahinga ka muna. Tungkol sa bagay na ito, bibigyan kita ng linaw.
Walang iya! Bakit mo biglang kinansila ang kasal? Ginagawa mo bang laruan ng uyo ng pamilya yan at Lee? Lolo, ang paborito mong maging manugang, sinubukang ipalaglag ang anak ko. Ito ba ang babaeng pinili mo para sa akin? Ibig mong sabihin, si Songxiang ang pinakaangkop? Anong pamilya siya galing? Isa lang siyang karaniwang babae. Hindi siya karapat-dapat pumasok sa pamilyang yan. Tungkol naman sa bata. Kapag pinanganak na siya, dalhin siya sa pamilyang yan. Bigyan si Songxiang ng kaunting kabayaran at tapos na. Ganun mo na lang ba kinamumuhian si Songxiang? Yan, Lihan, binabalaan kita. Ang gaya ni Songxiang, hindi karapat-dapat maging manugang ng pamilya yan. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya? Ano? Sa mga tao na to, masyado ba akong naging mabait sa'yo? O naging mabait ako masyado kay Songxiang? Gusto mong saktan siya? Kung ganyan ka pa rin kabulag, sinasabi ko sa'yo, kahit hindi ko gustuhin ang batang yan, hindi ko hayaan na sirain ka ng Songxiang na yan! Maaga pang nawala ang mga magulang ko. Ikaw nagpalaki sa akin. Mula pagkabata, lagi akong nabubuhay sa ilalim ng kontrol mo. Ano man ang inuutos mo, sinusunod ko. Dahil lang sa ating dugong kaugnayan, ginagalang kita, nirerespeto kita. Pero simula ngayon, hindi na. Ikaw bata ka. Akala mo ba hindi kita kayang disiplinahin? Lolo, noon ginigalang kita. Pero ngayon para sa akin, ang mahalaga ay si Songxiang at ang bata. Mas mabuting huwag kang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Tumigil ka! Alam kong noon pa na nabighani ka na sa babaeng yon. Hindi ko na sana pinaniwalaan ang salita mo para palayain siya. Dapat noon pa lang, tinapos ko na ang lahat sa kanya! Lolo, mukhang ikaw naligaw ng landas. Magpapadala ko ng tao para dalhin ka sa ospital. Huminto ka! Walang hiyang bata. Ang babaeng yon, nakikipagrelasyon sa isang taga-Chu. Alam mo ba yon? Alam ko. Pero malinaw sa akin ngayon, kung sino man ang pinalayas ko, ako rin ang magbabalik sa kanila. Bakit ang bilis na discharge ka na? Sa loob ng 2 araw, anniversary ng Chu Corporation. Ngayon ay tinanggal ng Yan Group ang pamilyang Lee sa partnership. Siguradong pupunta sila para humabol. Sinaktan niyang anak ko. Kaya kailangan niya pagbayaran yon. Maligayang pagdating sa lahat. Itong si Songxiang, galing ng mga diskarte niya. Noon, binabantayan siya ng kuya ko. Ngayon naman, nasaan kanya si Sushun? Hindi ko talaga alam ano nakikita nila sa kanya. Siguro kasi, sa mga babaeng gusto makaangat gaya niya, may mga kakaibang paraan talaga. Pero ako, wala talaga akong gusto sa kanya. Pero, Ying, bakit kaya nagkipag-iwalay siya ang kuya ko? May nangyari ba sa inyo? May konting di pagkakaintindihan lang. Kami kasi, nagkaroon ng kaunting gusot. Kaya pinasama kita ngayon. Gusto ko lang makipag-usap sa kanya ng maayos. Ayun na ng kuya ko. Songxiang. Lihan! May gusto sana akong sabihin sa'yo. Pwede ba? Liying, hiwalay na tayo. Sa tingin ko, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kasalanan ko ito. Dahil sa ating matagal na pinagsama mula pagkabata, patawarin mo na ako. Pwede ba? Alam kong mahalaga sa'yo ang batang dinala ni Miss Song. Mula ngayon, ituturing ko na rin siyang anak. Anong drama na naman ang nilalaro ni Miss at President Yan? Ang batang ito ay akin lang. Wala siyang ama. Walang karapatan si Misty na ituring siyang anak. Songxiang. Sandali lang.
Li Ying, nung tinangka mong saktan si Songxiang, dapat inisip mo na ang magiging kapalit. Ngayon pinutol ko na ang kasunduan natin at ang partnership ng dalawang pamilya. Hindi kita ginagantihan. Iyon ay alang-alang na lang sa pagiging matagal na magkaibigan ng pamilya. Mas mabuti siguro kung tumigil ka na. Ang bait mo talaga, President yan. Pero ako, hindi. Sinaktan mo ang anak ko. Hindi pwedeng walang kabayaran, Miss Lee. Anong ibig mong sabihin? Sigurado kung malalaman mo rin agad. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagawa tagkahin ang buong Lee Group? Wala na kayong protection ng Yang Group. Akala mo ba ang Chu Group mahihirap ang ibagsak ang Lee family? Kung nagkamali ka, dapat handa kang managot. Lahat tayo, walang exemption. Lihan, iligtas mo ang Lee family. Magkaibigan ng pamilya natin sa loob ng maraming taon. Ang Lee family namin ay buong puso sumuporta sa Yan family. Kaya mo ba panoorin kami mabangkarote? Li Ying, ang lahat ng ito, hindi ba't ikaw mismo ang may kagagawan? Ang sarili mong kasalanan, sarili mong pasanin. Songxiang, alam kong marami akong ginawang kasalanan sa'yo, pero ang lahat ng ito ay kaya kong ipaliwanag. Bigyan mo po ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Nasaktan na ako. Tumigil ka na. Lihan, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nauunawaan. Siya ngayon ay kasama ni Chusun. Kumapit siya sa pamilya Chu, isang mataas na pamilya. Songxiang, ano man ang kayang ibigay ng pamilya Chu, kaya ko rin ibigay sa'yo. Bumalik ka lang sa akin, pwede ba? Hindi, President yan. Tandaan mo, wala nang babalikan pa sa atin. At ang nakaraan na iyon, ayoko na ring balikan. Inaanyayahan natin ang presidente ng ating kumpanya, si Miss Songxiang, para pamunuan ang selebrasyon ngayong taon.